Sa Afghanistan, isang grupo ng mga truck ng hukbo ang naglalakbay sa gitna ng kawalan upang tulungan ang isang convoy na na-stuck sa daan. Isang staff sergeant ang galit na nagrereklamo tungkol sa pag-aaksaya ng oras, ngunit ito ay paraan lamang niya para biruin ang kanyang kapatid na isa ring sundalo. Habang kinukumpuni ng staff sergeant ang isang truck, sinabi ng kanyang kapatid na dapat silang nasa front lines at dapat silang sumali sa Army Rangers. Noong una ay hindi interesado ang staff sergeant, ngunit ipinaalala ng kanyang kapatid na nangako sila na maglalaban ng magkasama upang mabago ang kanyang isip. Bigla, isang missile ang tumama sa isang truck na nagpasabog dito at nagpaurong sa lahat. Maya-maya, ang mga rebeldeng Taliban ay nagpapaputok na sa konboy, kaya nagmadali ang mga sundalo na kunin ang kanilang mga armas at gumanti ng putok. Patuloy ang pagsabog ng mga truck at tumakbo ang staff sergeant para magtago, ngunit isang pagsabog ang nagpatamba sa kanya. Pagkagising niya, masakit niyang tinanggal ang isang piraso ng metal mula sa kanyang binti. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at natuklasan na siya na lamang ang tanging sundalong nakaligtas sa pag-atake. Gapang siyang pumunta sa tabi ng kanyang kapatid at humagulgol nang makita ang wala ng buhay na katawan nito. 2 taon ang lumipas, nagising ang staff sergeant sa isang bus matapos muling mapanaginipan ang insidente. May suot siyang brace sa kanyang sugatang binti at kailangang uminom ng antidepressant. Ibinaba siya ng bus sa Ranger Training Base sa Colorado kung saan sumali siya sa assessment selection program. Sa welcome hall, dapat nilang isuko ang anumang personal na gamit at ilagay ang kanilang mga pangalan, papel, at ranggo sa loob ng isang bag. Bawat recruit ay binibigyan ng numero, at ang staff sergeant ay nakakuha ng 81. Dahil sa kanyang record, maaari siyang itinalaga bilang team leader, ngunit tinanggihan niya ito. Pagkatapos, nagbigay si First Sergeant Torres ng talumpati tungkol sa dapat nilang asahan. Ang pagsasanay ay tatagal ng 8 linggo, at magiging napakahirap nito upang subukan ang kanilang emosyonal, pisikal, at mental na lakas. Kung makakarating sila sa huling yugto, sasabak sila sa isang 24 na oras na simulated mission na kilala bilang Death March, na matatapos sa pagtawid sa finish line. Iyon lamang ang tanging paraan para maging karapat-dapat na maging isang ranger. Nagsimula ang pagsasanay sa mga klasikong kurso na sumusubok sa kanilang liksi at bilis, habang maraming rangers ang nagsasaboy ng tubig sa kanila para gayahin ang ulan. Ito ay mga pangunahing pagsasanay sa hukbo, ngunit sa dulo nito, ilang sundalo pa rin ang napaalis dahil sa pagkabigo. Ang ikalawang round ay mas maraming ehersisyo. Sa pagkakataong ito, kasama na ang pag-eehersisyo sa gabi sa ilalim ng ulan at pananatili sa ilalim ng tubig sa mahabang panahon. Habang lumilipis ang mga araw, dumarami ang mga recruit na napaalis. Pagkatapos ng 4 na linggo, nagpatuloy ang pagsasanay sa kakahuyan. Ang ibang mga sundalo ay nagkukwentuhan at nagkakakilala, ngunit si 81 ay tumatakbong mag-isa sa unahan ng lahat. Sa oras na dumating ang iba, pabalik na siya. Tinutokso siya ng mga recruit dahil dito, ngunit hindi niya sila pinapansin. Sa oras ng pagkain, mag-isa ring nakaupo si 81. Ang mga susunod na ehersisyo ay kinabibilangan ng pag-akyat sa lubad sa ibabaw ng ilog at hand-to-hand combat, kaya patuloy na pinapatunayan ni 81 na mas mahusay siya kaysa sa lahat. Isang hapon, tinanong ni Torres ang mga recruit kung may karanasan na sila sa field, at iilan lamang sa kanila ang meron. Noong turn na ni 81 na magbahagi, naging awkward ang kapaligiran dahil alam ng karamihan sa mga recruit ang nangyari sa kanyang convoy. Matapos ang isang araw ng shooting practice, naghapunan ang team at ang mga nakakaalam tungkol kay 81 ay ikinwento ito sa mga hindi nakakaalam. Lumalabas na binuhat ni 81 ang kanyang kapatid ng 10 milya pabalik sa base at nakakuha ng Silver Star dahil dito. Noong sinubukan nilang tanungin si 81 tungkol dito, pinagalitan ang mga recruit dahil sa pakikipagtsismisan at pinarusahan ng dagdag na ehersisyo. Sa balita, pinag-uusapan ng mga reporter ang NASA na nakadetect ng isang asteroid na dadaan malapit sa daigdig sa lalong madaling panahon. Habang lumilipis ang mga araw, lalong humihirap ang mga ehersisyo at mas maraming recruit ang napaalis. Palaging naghihintay si 81 hanggang sa makatulog ang lahat bago inumin ang kanyang gamot. Ngunit isang gabi, nakita siya ni 7. Kinabukasan, habang nasa break, nahulaan ni 7 ang kahulugan ng isa sa mga tato ni 81, ngunit hindi ipinaliwanag kung paano niya nalaman, kaya naitira siyang nalilito. Ang mga susunod na training session ay kinabibilangan ng mga simulation ng rescue mission sa labanan. Maaaring peke ang mga pagsabog, ngunit nagbabalik din ang mga ito ng mga bangungot ni 81 tungkol sa insidente. Para sa susunod na underwater exercise, pinilit ni 81 ang kanyang sarili na patuloy na kumilos sa pamamagitan ng pag-alala sa kanyang kapatid at sa kanyang pagkabigo na iligtas ito dahil ayaw na niya maging ganoon kabagal muli. Dahil dito, nanatili siya sa ilalim ng tubig ng masyadong matagal at muntik ng malunod. Kaya
Kaya naman, kinailangan siyang hilaing pataas ng ibang mga sundalo at bigyan ng CPR. Nang maglaon, naghihintay si 81 sa labas ng opisina ng kanyang mga superior at nanunood ng balita, na nag-aanunsyo na ang asteroid ay naghihiwa-hiwalay. Naniniwala ang mga eksperto na ito ay maaaring isang kumpol ng mas maliliit na interstellar bodies. Sa opisina, pinayuhan ni Torres at Sheridan si 81 na huminto na dahil nag-aalala sila sa kanyang mental na kondisyon. Hindi siya nakikihalubilo at hindi kailanman sumailalim sa therapy matapos ang insidente. Iniisip ng mga sergeant na siya ang pinaka-promising na kandidato, kaya gusto nilang siya na ang kusang huminto kaysa kailanganin pa nilang patalsikan siya. Matapos ang isang bugzo ng galit, magalang silang tinanggihan ni 81 at lumabas ng opisina. Noong ang mga hindi sapat na recruit ay napaalis, inakala ni 81 na mapapaalis na rin siya. Gayunpaman, isa siya sa iilang sundalo na nakapasa sa kurso. Ngayon, ang team ay may 30th minutes para maghanda para sa huling pagsusulit. Ipinagdiwang ng team ang kanilang tagumpay, ngunit nanatiling seryoso si 81. Ipinakita sa kanila ni Torres ang mapa ng lupain at tinalakay ang mga detalye ng deathmatch. Isang classified aircraft ang nabagsak sa likod ng linya ng kaaway. Kaya, ang kanilang misyon ay tawirin ang teritoryo ng kaaway at sirain ang aircraft upang hindi ito mapunta sa maling mga kamay. Pagkatapos ay dapat nilang mahanap ang nayo ng mga rebelde upang iligtas ang piloto. Sa gulat ng lahat, si 81 ay itinalaga bilang team leader. Sumakay ang mga recruit sa mga chopper na mabilis na lumipad. Nakilala nila ang halos lahat ng lugar dahil sa kanilang pagsasanay, ngunit may isang espasyo na hindi nila matukoy. Sinabi sa kanila ng isang ranger na isa itong pribadong quarry at kung mapunta sila roon ay naliligaw na sila sa kurso. Sa huli, ibinaba ang team at agad silang nagtago sa kakahuyan. Hindi alam ni 81 kung paano magbigay ng talumpati, kaya si 7 ang pumalit at nagbahagi ng ilang mga nakaka-inspire na salita. Ang grupo ay naglakbay sa buong araw at huminto lamang sa gabi para magpahinga. Habang nasa guard duty, sinubukan ni 7 na magbahagi ng personal na bagay, ngunit ayaw itong pakinggan ni 81. Ilang minuto ang lumipas, may nagniningning na bagay na lumapag sa malapit, na naging sanhi ng pagyanig ng buong lugar. Matapos ang paunang gulat, nagteorya ang team na Artilia lamang ito at pinarurusahan sila dahil sa pagpapahinga. Nagpasya si 81 na oras na para magpatuloy sa paggalaw. Kinabukasan ng umaga, nakakita ang team ng isang aircraft sa kabila ng sapa. Hindi ito normal na modelo, kaya inakala nila na ang mga ranger ay naglagay ng extra effort sa special effects. Nagsimulang gumawa ng plano si 81, ngunit may isang sundalong umistorbo para ituro na ang aircraft na ito ay wala sa mga coordinates na ibinigay sa kanila. Sinabi rin niya na hindi gumagana ang kanyang compass, sinuri ng iba ang kanilang sariling mga compass at natuklasan na sira rin ang mga ito, pagkatapos ay ipinaalam ni 111 na wala rin siyang signal sa comms, isang kakaibang interference lamang ang nasa sagap niya. Sa pag-aakalang bahagi ito ng pagsusulit, naghiwa-hiwalay ang team para sundin ang plano. Matapos lumipad ang isang grupo ng mga ibon dahil sa takot, napansin ni 81 ang isang nagniningning sa malayo, nagtungo siya roon habang ang tatlong sundalo ay nagsimulang maglagay ng mga pampasabog. Noong nahanap ni 81 ang nagniningning, nagulat siyang makita ang sikat ng araw na tumatalbog sa aktwal na aircraft mula sa misyon at agad siyang tumakbo pabalik, sumabog ang mga pampasabog, ngunit wala itong naidulot na pinsala sa kakaibang aircraft. Bigla, nagsimula itong magningning at gumalaw para maging isang nakatayong makina. Ginamit ng robot na ito ang isang blue laser para i-scan ang lugar at isang red laser para i-scan ang team. Pagkatapos, naglabas ito ng armas at nagpaputok, kaya tumakbo ang mga sundalo para magtago. Sa kasamaang palad, ang ilan sa kanila ay nabaril. Pagkatapos, nagsimulang atakihin ng robot ang mga sundalong nasa pinagtataguan, na pumatay sa mas marami pang tao. Noong babarilin na sana si 44, hinaronggan siya ni 81 para iligtas at sinabihan ng lahat na tumakas. Habang tumatakbo ang team sa kakahuyan, patuloy ang pagpapaputok ng robot sa kanila mula sa sapa. Nagpabagsak ito ng mga puno at pumatay ng ilang kalalakihan. Sa huli, na-corner ang team sa gilid ng isang bangin at naghagis ang robot ng bomba sa kanila. Sumabog ito sa harap nila at nagtulak sa kanila pababa ng bangin, na naging sanhi ng malubhang sugat habang bumabagsak sila sa mga puno o bato. Isang lalaki ang lumapag sa ibabaw ng isang sanga na tumusok sa kanyang dibdib habang ang isa naman ay nabali ang likod sa isang bato. Noong lumapag si 81, naalala niya ang pagkawala ng buong convoy noong insidente, at ang mga imahe ay patuloy na humahalo sa kanyang kasalukuyang sugatang team. Para magising sa katotohanan, hinawakan ni 81 ang kanyang mga baling daliri at inayos ang mga ito. Pagkatapos, tinakpan ni 81
81 ang bibig ng sumisigaw na si 109, na ipinapaalala sa kanya na huwag ipaalam ang kanilang posisyon. Magkasama nilang tinanggal ang natusok na sundalo mula sa sanga, at iniwan ni 81 si 109 na nag-aasikaso sa sugat bago tiningnan si 7, na sugatan ang binti. Naguguluhan ang lahat sa nangyari at natanto na kailangan nila ang radyo na nasa kay 111, na kasalukuyang wala sa kanila. Habang nagtutulungan ang mga recruit sa mga benda, lumabas si 81 para hanapin si 111. Matapos makakita ng ilang patay na katawan, sa wakas ay nahanap niya si 111. Ngunit sa kasamaang palad, patay na ito at ang radyo ay nawasak. Sa malapit, isang sundalo ang gumagapang palayo, at sinundan siya ng robot hanggang sa maging sapat itong malapit para patayin siya gamit ang laser nito. Pagkatapos ay bumalik si 81 sa kanyang team, na nagsumikap ngunit nabigong tulungan ang natusok na sundalo. Gusto ng mga lalaki ng sandali para magluksa, ngunit sinabi sa kanila ni 81 na dumarating ang robot at pinilit silang kumilos. Naghagi sila ng mga lubid sa gilid ng susunod na bangin at mabilis na bumaba. Naghintay si 81 sa ibaba habang dahan-daang ibinababa si 7. Sa sandaling iyon, nakita niyang naglalako ang kanyang kompas, na nangangahulugang malapit ang robot. Bigla, lumitaw ang makina sa tuktok ng bangin at nagpaputok, na naging sanhi ng pagbagsak ni 7 sa lupa at pagkamatay ng isa pang lalaki na ang luray-luray na katawan ay bumagsak sa malapit. Dumikit ang team sa dingding hanggat maaari habang iniskan ng robot ang lugar. Sa kasamaang palad, nahuli ng laser ang isa sa kanilang mga binti, kaya ang 6 na natitirang sundalo ay kailangang magsimulang tumakbo muli. Dala-dala si 7 at sumisigaw siya nang makita ang paparating na pampasabog na binaril ng robot. Tumakbo ang team ng mabilis hanggat maaari habang ang mga pampasabog ay pumuputok sa paligid nila, na naging sanhi ng kanilang paulit-ulit na pagkadapa. Hindi sila sumuko at patuloy na kumilos hanggang sa nagawa nilang lisanin ang kagubatan na hindi naabot ng robot. Sa isang bukas na damuhan, sa wakas ay huminto sila para magpahinga. Nag-usap ang team tungkol sa mga teorya sa nangyayari habang sinusubukan ni 81 na bendahan ang binti ni 7, ngunit nanigas siya sa nakitang dugo. Inaliw siya ni 7 nanograms mga banayad na salita, na tumulong sa kanya na magising sa katotohanan. Sa kasamaang palad, ang kanilang gamot ay nahulog sa panahon ng pag-atake, kaya kailangang ayusin ni 81 ang buto nang wala ito, at nawala ng malay si 7 dahil sa sakit. Pagkatapos, sinabi ni 81 sa team na nakita niya ang kanilang tunay na target at hindi iyon ang robot. Kaya, hindi sinasadyang nasangkot sila sa isang bagay na hindi nila makokontrol. Ang kanilang pinakamahusay na opsyon ay marating ang nayon. Inisip ni 15 na masamang ideya na tumawid sa isang bukas na bukid at malantad, ngunit itinuro ni 81 na wala na silang ibang pagpipilian. Matapos itapon ang anumang hindi mahahalagang gamit, patuloy silang kumilos habang dala si 7 sa isang stretcher. Sa huli, narating nila ang isang ilog na may malakas na agos. Kaya naman, inanunsyo ni 81 na maglalagay sila ng zipline. Itinali niya ang lubid sa kanyang likod at tumalon sa napakalamig na tubig, ngunit nagsimula siyang itulak ng agos. Nawala siya sa paningin ni 44 sa loob ng ilang segundo, ngunit hindi tumigil sa paglangoy si 81 at matapos ang maraming pagsisikap, narating niya ang kabilang panig. Kapag nasecure na ni 81 ang linya, nagsimulang tumawid si 15 habang hila-hila si 7. Naipit ang stretcher sa isang buhol, kaya kailangang bumalik ni 15 para ayusin ito. Sa pakikipagbuno, bumukas ang isa sa mga buhol ng stretcher at ngayon ay nakasabit na lamang ito sa isang gilid. Nagpa siya sina 81 at 44 na umakyat mula sa magkabilang panig para mapanatili ang balanse, at magkasama nilang hinawakan si 15 para tulungan siyang itaas ang stretcher. Dahil ang lahat ay distracted, hindi nila nakita ang muling pagwawala ng kompas. Maya-maya, lumitaw ang robot at iniskan ang lugar bago nagpaputok, na naging sanhi ng pagkahulog ng buong team sa tubig. Itinulak ng agos ang lahat maliban kay 81, na ang binti ay naipit sa isang lubad. Humakbang din ang robot sa tubig at naghandang barilin si 81, na mabilis na pinutol ang lubad gamit ang kanyang kutsilyo para makatakas sa tamang oras. Sa tuwing nagpapaputok ang robot, nagtatago si 81 sa ilalim ng tubig para maging ligtas. Sa malapit, lumulutang palayo si 7 sa stretcher. Kaya, lumangoy si 81 patungo sa kanya para saluhin siya. Masyado pa ring malakas ang agos, kaya naman itinapon ang lahat sa talon. Siniguro ni 81 na lumangoy para makuha muli si 7 bago siya nawala ng malay. Ilang minuto ang lumipas, natagpuan ng team ang kanilang mga sarili sa pampang. Lumalabas na nailigtas sila ni 60 na nagpaliwanag na tinangay siya sa mabilis na agos noong unang pag-atake ng robot. Inakala niyang patay na ang lahat, kaya naglakbay siya hanggang sa makita ang mga survivor na bumababa sa talon. Matapos makakita ng isa pang
pangkatawan sa tubig, inanunsyo ni 81 na oras na para magpatuloy. Matapos ang ilang oras na paglalakad sa mga burol at kagubatan, pinahinto ni 81 ang team nang makakita siya ng patibong. Isa itong lubid sa mga puno na nakakonekta sa isang flare, na nangangahulugang inilagay ito ng kanilang mga sergeant bilang bahagi ng orihinal na misyon. Iniwasan nila ito at patuloy na naglakad hanggang sa wakas ay narating ang nayon para lamang matuklasan na nawasak na ito ng robot. Sira ang antena, na nagpapaliwanag kung bakit hindi gumagana ang comms. Sinundan ni 81 ang direksyon ng pagkawasak at tumingin sa bundok kung saan napansin niya ang itim na usok. Natanto ng team na ang robot ay kasama ng isang pira-pirasong asteroid at sa makatuwid ay teknolohiya ng alien. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng boses, kaya inusog nila ang ilang mga labi at nakakita ng isang sergeant na ang buong katawan ay sunog. Binigyan lamang niya sila ng isang huling tingin bago siya namatay. May tangke sa malapit, kaya gustong ayusin ni 81 ang tangke at umalis ng mabilis. Sabi ni 15 kailangan nila ng isang minuto at nagreklamo tungkol sa kawalan ng damdamin ni 81 na naging sanhi ng pagkagalit ni 81. Hinawakan niya si 15 sa kanyang damit at ipinaliwanag na matapos ang insidente, hindi siya nakabalik sa base. Nagising siya sa isang ospital at ang kanyang kapatid ay nasa loob na ng isang kahon sa isang eroplano. Sinabi sa kanya ng mga doktor na nawalan siya ng malay 100 yards mula sa perimeter, kaya namatay ang kanyang kapatid dahil hindi nakatagal si 81 ng mas matagal ng kaunti. Inisip niya na ang medalya ay sumisimbolo lamang sa pinakamasamang araw sa kanyang buhay. Naiintindihan ni 81 ang nararamdaman ng lahat, ngunit hindi na ito tungkol sa kanila ngayon. Kailangan nilang bumalik sa base para balaan ang mundo tungkol sa banta ng alien. Noong una, nakatingin lamang si 15 sa kung paano na-inspire ang lahat sa mga salita ni 81 at nagmadaling tumulong. Hindi pa rin aandar ang tangke, kaya nagpa siya si 15 na sa wakas ay sumabak at ginamit ang kanyang kaalaman sa pagmamekaniko para mapaandar ang tangke. Ginamit ng mga lalaki ang lubid para hilaing palabas ang tangke mula sa mga labi, at ang pagyanig ay nagbukas ng isang compartment na may ilang pagkain na agad na ibinahagi ni 44. Sa sandaling iyon, may lumitaw na flare sa langit, at natanto ng team na natapakan ng robot ang patibong. Nagmadali ang lahat na sumakay sa tangke, maliban kay 15, na bumalik para kumuha ng bala. Lumitaw ang robot at pinaputukan siya, na pumatay sa kanya pagkatapos niyang ihagis ang mga bala sa loob ng tangke. Minaneho ni 44 ang tangke sa kakahuyan habang ang mga lalaki ay gumagamit ng mga bala para magpaputok, ngunit tila ang mga armas ng tao ay hindi nagdudulot ng anumang pinsala dito. Ang mga atake ng robot ay patuloy na tumatama sa tangke, kaya pinilit ni 44 na patakbuhin ang sasakyan ng mabilis hanggat maaari. Noong nasunog ang bahagi ng tangke, agad itong inapula ng team gamit ang extinguisher, ngunit malinaw na hindi na magtatagal ang baluti nito. Sa gulat ng team, biglang huminto ang robot sa pagsunod sa kanila. Ngunit iyon ay dahil nagpapaputok ito ng mas maraming pampasabog. Ang mga bomba ay sumabog sa paligid ng tangke at nagpatapon sa lahat, na naging sanhi ng pagkauntog ng kanilang mga ulo sa dingding. Gayunpaman, hindi tumigil si 44 sa pagmamaneho. Noong nagpaputok ang robot ng ilang granada, ang nagresultang pagsabog ay sapat na sa wakas para itulak ang tangke pababa ng burol. Bumangga ito sa bawat punong madadaanan hanggang sa nagawa nitong lisanin ang kagubatan, at hindi na nakita ng team ang robot sa likuran nila. Sa kasamaang palad, ito ay dahil ang robot ay nasa itaas na nila ngayon. Tumalon ito mula sa bangin at lumapag sa harap ng tangke para magpaputok ng isang malakas na laser beam. Nagawa itong iwasan ni 44. Gayunpaman, nagsimulang habulin silang muli ng robot. Pinaputukan ito ng mga lalaki gamit ang anumang armas na mahanap nila, ngunit wala pa ring silbi, at si 109 ay nauwi sa pagkawala ng isang braso sa proseso. Pagkatapos ay muling ipinatok ng robot ang laser beam, at sinubukan ni 44 ang kanyang makakaya upang iwasan ito, ngunit kalahati pa rin ng armor ng tangke ang nawala. Biglang napunta si 7 palabas, at hinawakan ni 81 ang lubid ng stretcher para panatilihin itong malapit. Gayunpaman, ang isa pang putok mula sa robot ang nagpahulog sa kanya, at si 7 ay nahulog sa kalsada. Pagkatapos ay binaril ni 81 ang bundok upang magdulot ng landslide na nagbaon sa robot. Sa sandaling iyon, sumabog ang tangke, isa pang bangungot ang nagpakita sa magkapatid sa lupa at narinig ni 81 ang kanyang kapatid na sinasabi sa kanya na huwag sumuko. Pagkatapos ay nagising si 81 at hinanap ang lugar. Sa kasamaang palad, ang lahat ay nasunog hanggang sa mamatay at siya na lamang ang tanging nakaligtas. Nakakakita ng ilang spark sa mga bato, nagmadali si 81 na iusog ang mga ito para hanapin ang robot, ngunit ang isa lamang sa mga braso nito ang nahanap niya. Paglingon niya, nakita niya ang natitirang bahagi ng robot na nagpapadala ng signal sa kalawakan. Pagkatapos, tumakbo si 81 sa kalsada at nahanap si 7 na nasa stretcher pa rin. Bigla, binaril ng robot ang tangke bago ito lumapit, kaya tumakbo si 81 palayo kasama si 7. Sa susunod na ilang oras, patuloy na hinihila ni 81 ang stretcher,
tumatangging iwanan ng kanyang teammate, kumikilos siya sa ilalim ng malakas na ulan at na-stuck sa putik kung saan naputol ang lubid, nadulas siya ng ilang beses bago nagsimulang tumunog ang kanyang relo na nagpapahiwatig na tapos na ang 24 na oras para tapusin ang misyon. Sa sandaling iyon, nagising si Seven at ibinunyag na dati siyang kasama sa parehong team ng kapatid ni 81 na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita tungkol sa pagiging isang ranger. Inisip ni Seven na hindi nabigo si 81 dahil hindi siya kailanman sumuko. Ang kanilang pag-uusap ay naabala sa pag-scan ng robot at napansin ni 81 na may usok na lumalabas dito na nangangahulugang naglalabas ito ng init. Nakita rin niya ang quarry sa malapit na nagbigay sa kanya ng ideya. Matapos itago si Seven, nagmadali si 81 sa pribadong quarry kung saan nakakita siya ng dinamita, isang flare gun, at isang remote na kumokontrol sa rock carrier. Pumasok ang robot sa kagubatan at muntik nang mahanap si Seven. Gayunpaman, binaril ni 81 ang flare at sa quarry pumunta ang robot sa halip. Sa sandaling dumating ito sa quarry, sumabog ang mga dinamita at nagpabagsak sa robot. Pagkatapos ay lumabas si 81 sa isang bulldozer at itinulak ang robot para maipit ito sa dingding. Habang sinusubukan ng robot na lumaban, na-activate ni 81 ang carrier kaya nagsimulang mahulog ang mga bato sa ibabaw nito. Maya-maya ay na-activate ng robot ang thrusters nito at nagawang itulak ang bulldozer para lumayo sa dingding. Inihanda rin nito ang laser beam. Gayunpaman, binilisan ni 81 at muling itinulak ito sa dingding. Bagaman nagsisimula ng masira ang bulldozer, sa pagkakataong ito ay nagawa nitong hawakan ang robot ng sapat na tagal para maharangan ng mga bato ang mga vent nito na naging sanhi ng pag-overheat nito sa loob. Bilang huling desperadong pagtatangka, binaril ng robot ang isang tore na nahulog sa ibabaw ng bulldozer, ngunit mabuti na lamang at nakatalon si 81 sa tamang oras. Ang pag-overheat ay naging sanhi ng pagsabog ng robot na nag-trigger ng sunod-sunod na pagsabog dahil sa mga nakatagong dinamita. Bumagsak ang robot at sa wakas ay namatay, ngunit ang compartment nito ay hindi sinasadyang bumukas at ang mga pampasabog ay nahulog. Tumakbo si 81 ng mabilis hanggat maaari at nagawang lisanin ang quarry bago pa man ma-activate ng apoy ang mga bombang iyon sa isang mas malaking pagsabog. Kinabukasan ng umaga, pasan-pasan ni 81 si Seven sa kanyang balikat patungo sa base kung saan nakita niya ang ganap na kaguluhan at mga katawan sa lahat ng dako. Ang ilang mga helicopter ay naglalaglag din ng mga bahagi ng makina ng alien. Matapos kunin ng mga doktor si Seven, sinabi ni Sheridan kay 81 na nasecure pa lamang nila ang base na ito at nawala ang kalahati ng batalyan. Ang mga alien robot ay nasa lahat ng dako at nagawang i-neutralize ng sangkatauhan ang unang wave, ngunit naghahanda na sila ngayon para sa isang pandaigdigang pagsalakay. Sa balita, ang mga kuha mula sa buong mundo ay nagpapakita ng mga fragment ng asteroid na lumalapag sa iba't ibang bansa upang ilabas ang mga robot. Ang mga pinuno ng politika ay nagtitipon upang gumawa ng plano, at ang lahat ng uri ng Allied Forces ay nagsasama-sama. Sinabi ni 81 kay Sheridan ang tungkol sa ventilation system ng robot na siyang weak spot nito, at ang impormasyon ay agad na ipinadala sa bawat bansa. Sinabi ni Sheridan na ang impormasyong ito ay magliligtas ng mga buhay at opisyal na tinanggap si 81 bilang isang ranger. Pagkatapos, nagbigay si 81 nanogram talumpati para sa ranger team bago sila magkasamang umalis sa mga helicopter, handang lumaban. Nang makatulog siya, napanaginipan niya ang isang masayang sandali kasama ang kanyang kapatid sa halip na ang mga dati niyang bangungot.